Good afternoon, everyone. Pumalakpak ang lahat ng may kamay. Amen po ba? At good afternoon sa ating nanonood. Live po tayo ngayon. Praise God. Praise na live. First na live natin, okay? May baguhan po ba tayo? Bagong dalo? Darating. Dadako na tayo sa sharing portion. Lahat po na pinagpala, pinagaling, binago, kung paano nasumpungan ang gawaing ito, dapat ihayag po natin sa gitna. Sino pong unang mag-share? Si Sis Grace. Amen. Palakpakan po natin, Sis Grace. Amen. Glory to God. Nais ko lang po ibalik ang mataas na papuri sa ating Yahweh El Shaddai dahil kararating ko lang po galing vacation from Pinas. Kaya maraming salamat sa gabay patnubay niya sa akin na nakabalik po ako dito ng safe and sound. Ganun din po, maraming salamat dahil binigyan niya po ako ng pagkakataon upang po makasama ko po ang buong pamilya ko sa Pilipinas. At maraming salamat din po dahil na-meet ko rin po yung taga-US na nagpapaaral sa mga anak ko. At sa pagkakataon na yun ay nagkaroon po kami ng banding at nagkaroon po ako ng time upang magpasalamat sa kanila in person. Kaya maraming salamat po sa gabay patnubay, sa lahat-lahat po ng mga blessings na galing sa Panginoon, lalo na sa ating Yahweh El Shaddai. Mataas na papuri at pagsamba po ang aking ibinabalik sa Kanya. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Sister Grace. So, yung susunod mag-share, si Sis Rona. Palakpakan po natin. Speaking of bakasyon, kaya nga po hindi ako nakabakasyon kasi na ano yung date sa aking appointment check-up. 2 nung December, 2 ngayong January. Nung January 9 po, Amang Nazareno, tamang-tama po ang aking follow-up check-up. Maraming salamat, Lord, sapagkat yung aking results sa blood test at urine test ay negative lahat. Pati na rin po, itong that day, nagkaroon din po ako ng ECG, yung sa cholesterol, at kung ano-ano pa. Maraming salamat, Lord, kasi negative result po lahat. Normal ang aking cholesterol, ang aking ECG ay normal din. Kaya lang, sabi nung doktor, Maria, you're so heavy. Yan lang ang ano sa akin ng doktor, Maria, all your results are normal and negative, but you're so heavy. So, you must have a diet a little bit because your health is also good. But, yun lang po ang problema sa akin. Tinanong ko yung doktor, bakit po whenever I enter the hospital, yung heartbeat ng puso ko talaga ang bilis. Kaya po ang nangyayari, ang aking blood pressure pag tiningnan, sobrang taas po. Mabuti na lang at meron po akong record ng morning and evening ang aking blood pressure record. Kaya sabi ng doktor, it's okay, maybe you are only afraid or anxiety whenever you enter the hospital. But it's okay because you have a record. Ang record ko po pag morning and afternoon ng aking blood pressure ay normal po. Kahapon nga po, ang aking blood pressure is 113 lang. So, kaya lang, kailangan nating mag-diet. Pero ang sarap kaya kumain, lalo na ngayong malamig. Di ba? Amen. Maraming salamat, Lord. To God be the glory. Amen. Excited yung blood pressure. Pag pumasok sa hospital, excited. Glory to God. Sige po, magsitayo na po tayo. At ihanda na po natin ating sarili sa pakikinig na banal na salita na ihayag ng ating kapatid, Brother Edgar Lacio. Pangunahan naman po tayo sa panalangin ni Sis Runa. Amen. At sa panambahan naman po ay
pangunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos na nagpahiram ng aming buhay at nagbigay ng aming ikinabubuhay. Lord, maraming salamat po sa isang linggong nagdaan, sa panibagong buhay, kalakasan, na patuloy niyo pong iginagawad sa bawat isa. Muli, bago kami magpatuloy, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang pagkakamali, sa isip, sa salita at sa gawa. Nang sa ganun sa aming pakikinig sa araw na ito, kami makadama ng kapayapaan, katahimikan, at kaginhawaan ng aming puso. Lalo't higit, Lord, ang aming mga salita na aming mapapakinggan, nawa ito'y magsilbing gabay, inspirasyon, at ilaw na makasunod kami ng naayon sa iyong kalooban. Nawa ito'y patuloy na magrema sa puso at isipan ng bawat isa. Lalo't higit kung sila'y nakakaranas ng pagsubok at higit sa lahat sila'y nangihina. Pero Lord, hindi kami nawawalan ng pag-asa sapagkat naniniwala kami, you are really here in the midst of us. At lahat ng aming gagawin ay ipinagkakatiwala namin sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po ang araw na ito, ang araw na iyong itinakda upang muli kaming magkasama-sama na patuloy naming pagpupuri at papasalamat sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay, ang lahat na naririto na tumugon ng iyong panawagan. Marami din pong salamat sa iyong anak na sinugo na siyang maghahayag sa amin ng mga salitang ito. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, 10 ng kanyang sambahayan sa Pilipinas. Use him mightily and boldly in your name, O God. Lord, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyong piling. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas, ang lahat ng namumuno sa gobyerno, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pagkakaisa, karunungan at kaalaman. Nang sa ganon, ang bansang Pilipinas ay patuloy na umunlad at patuloy na magkaisa sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo rin po ang aming mga pamilya. Tanging kayo lang ang nakakabatid at nakakaalam ng kanilang kinalalagyan sa buhay. Hindi maikli ang iyong kamay upang abutin ang kanilang pangangailangan, Lord. Kaya, Lord, we surrender everything into your hands. You are the God who are more than enough, who will supply all our needs. Ito po ay aming samot dalangin. To God be the glory. In Jesus' mighty name we all pray. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin po natin ng malakas na malakas ang ating Diyos. Pumalakpak! Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Talagang tunay po na napakabuti ng Diyos sa atin. Amen. Sige po, handa na po natin ang ating mga sarili at atin pong i-welcome ang banal na Espiritu sa dakong lugar na to. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Jesus. We worship you, Holy Spirit. We give you thanks and praise. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and fill my
po, purihin pa po natin ng malakas na malakas na malakas ang ating Diyos. Amen. Amen. Handa na po ba ang lahat upang magpuri, sumayaw at umindak sa ating Diyos na buhay? Amen. Amen. Kung ganoon, halina mga kapatid, tayo na magpuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Glory to God. Tayo nang magpuri. Amen. Tayo nang magpuri, tayo nang sumamba, sabay-sabay na umindak, mga kamay ipalakpak. Tayo nang mag-alay ng may pasasalamat, umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Tayo nang magpuri, tayo nang sumamba, sabay-sabay na uminak, mga kamay ipalakpak. Tayo nang mag-alay ng may pasasalamat, umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Sa panahon ng problema ay huwag mabalisa, kay Jesus magtiwala, pagkat siya ang bahala. At maging sa kahipitan, kalungkutan man o karamdaman, tayo'y may malalapitan, tunay siyang maaasahan. Sa panahon ng problema ay huwag mabalisa, kay Jesus magtiwala, pagkat siya ang bahala. At maging sa kahipitan, kalungkutan man o karamdaman, tayo'y may malalapitan, tunay siyang maaasahan. Tayo nang magpuri, tayo nang sumamba, sabay-sabay na umindak, mga kamay ipalakpak. Tayo nang mag-alay ng may pasasalamat, umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Sa panahon ng problema ay huwag mabalisa, kay Jesus magtiwala, pagkat siya ang bahala. At maging sa kagipitan, kalungkutan man o karamdaman, tayo'y may malalapitan, tunay siyang maaasahan. Tayo na magpuri. Tayo nang magpuri, tayo nang sumamba, sabay-sabay na umindak, mga kamay ipalakpak. Tayo nang mag-alay ng may pasasalamat, umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Umawit at sumayaw. Umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Amen. 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 Glory to Hallelujah. Amen. Glory to God. Nag-enjoy po ba ang lahat? Amen. Amen. Di ba? Napakasarap talaga magpuri sa ating Diyos. Amen. 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 Yes, oh Lord. Oh, hallelujah, Lord. Napakabuti mo po, oh Lord, sa amin. Lord, wala ka pong katulad sa aming mga buhay. Yes, Lord. You
You are so good, so great in our life, Lord. Amen, Lord. Sa Psalm 145 verse 3, Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. God is magnificent. He can never be praised enough. There is no boundaries to His greatness. Amen. Amen. Yes, O Lord. You are worthy to be praised, O Lord. You are so good to us, O God. Yes, Lord. We praise you. We worship you. We honor you, Lord. We give you praise. For you are so beautiful. You are wonderful. Oh, hallelujah. 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 Yes, Lord. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the breadth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Only God to whom
Jesus.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristong Panginoon namin at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay, kalakasan na kaloob mo sa amin at higit sa lahat, sa kaligtasan, sa biyaya ng kaligtasan kaloob mo sa amin, sa pamagitan ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa iyo nagmumula ang salita na nagbibigay buhay. Kaya dalangin po namin, Ama, linisin mo kami ng banal na dugo ng bugtong mong anak na si Jesucristo sa lahat ng aming karumihan, nang maging karapat dapat po kaming panahanan ng mga salita mong nagbibigay buhay, upang patuloy kami, O Diyos, makalakad ayon sa banal mong katwiran, patuloy kaming mabuhay sa iyong banal na kalooban. At dakilang Diyos naming nasa langit, tulungan mo po kami ng iyong mga salitang aming napapakinggan, aming maunawaan. Maisabuhay po ito sa buhay namin upang mapagpapala mo'y patuloy naming kamtan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 4, talata po 1 hanggang sa talata ay 4. Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo.
Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesu Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Papurihan natin ang Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayan. Handa na ba kayong makinig? Sige, lahat ng handa po, hindi na po maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. At sa lahat ng nanonood, sa mga sandali na to, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo. Amen. Ang ibanghelyo po natin ngayon, ito po ay yung matapos mabinyagan ang ating Panginoong Hesu Kristo, siya po ay napuspos ng banal na Espiritu. At ang ating Panginoong Jesus po ay, sabi po diyan, dinala po siya sa isang lugar, mga kapatid. At ano ang lugar na pinagdalahan sa Panginoong Jesucristo? Isang lugar na ilang. Amen? Lugar na ilang. Sino ang nagdala sa Panginoong Jesus sa lugar na iyon? Ang sabi po, ang banal na Espiritu. Dinala siya ng banal na Espiritu doon sa isang ilang na lugar. Amen? Kapag ating pinagnilayan ang salitang ilang na lugar ay ano ba kayang matatanaw natin dito? Pero isa sa natatanaw po dito pag sinabing ilang na lugar ay isang lugar ng kawalan. Isang lugar ng kawalan, isang lugar na kung saan ay lugar ng kahirapan. Wala doon yung mga bagay na kailangan ng tao para mabuhay. At ang isang sinasabi dyan, mga kapatid, ay sa lugar po na yan, ang sabi po, ang naruroon po ay maiilap na hayop, na tila bagay pinapakita na ang lugar na yan po ay isang lugar na mapanganib. Amen? Sinabi diyan sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 5, o kabanata po ay 9, at talata po ay, ang talata po ay 12. Ito po yung pagpapakain ng Panginoong Hesus doon sa 5,000, na ang sabi po ay ang ganito, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Nang dumidilim na, nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon at makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa ilang na lugar po tayo. Amen? Na tila baga doon sa lugar na yon, wala mapagpahingahan ang mga tao. Amen? At wala silang mabibili na pagkain nila roon. Wala doon yung mga bagay na para po mabuhay ang tao, mga kapatid, sa lugar na kung saan doon siya pinagdalhan, doon siya dinala ng banal na Espiritu. Amen? Anong nararanasan ng Panginoong Jesucristo nung naruroon siya sa lugar na iyon? Anong nararanasan ng ating Panginoong Jesus? Ang nararanasan po dyan ng ating Panginoong Jesucristo ay matinding hirap. Hirap. Dumadanas siya ng gutom, na ang sabi ang isa pa pong naruroon sa lugar na yan ay maiilap na hayop, na kung saan ay panganib sa buhay ito ng ating Panginoong Jesucristo. Isang lugar na kung saan ang nararanasan niya ay gutom. Hirap. Hirap ang nararanasan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa dinala ng banal na Espiritu.
Sa kung saan wala doon yung kanyang pangangailangan bilang tao para mabuhay sa daigdig pong ito. Amen. Amen. Gaano kahirap yung kanyang nararanasan? Mahirap ba ang buhay na hindi makakain halos ng 3 beses sa isang araw? Mahirap ba yung buhay na ganon? Amen. Kung nakakakain ka ng 2 beses lang sa isang araw, siguro pasado pa. Pwede pa hindi po ba? Amen. Siguro kung nakakakain ka ng 1 beses sa isang araw, medyo mahirap na buhay po iyon. Amen. Di po ba? Medyo mahirap na nabuhay po iyon. Pero siguro masasabi natin na mas mahirap kung sa loob ng isang araw wala kang makain. Amen. Hindi ka makakakain o wala kang makakain. Baka sabihin mo, mahirap na talaga na buhay ito. Amen? Amen. Subalit mga kapatid, siguro kung mayroon mang mahirap na buhay, yung 40 days na wala kang makain siguro. Hindi yung isang araw lang na wala kang makain o isang araw lang na hindi ka makakakain, mga kapatid, siguro mas mahirap kung ang buhay meron ka mga kapatid ay 40 days na wala kang makain. Sa loob kaya ng 40 days na ganito kahirap na buhay, ano kayang kabutihan maiisip mo? Para ka mabuhay. Amen? Para ka mabuhay. O ano kayang kasamaan pwede mong maisip para ka mabuhay? 2 lang po yun. Amen? Sa ganun kalalagayan po mga kapatid sa ating Panginoong Hesus. Pero alam po natin na yung ganitong sitwasyon, hirap na nararanasan ng ating Panginoong Kristo, isang kalalagayan ito na kung saan katukso-tukso talagang gumawa ng masama para lang mabuhay. Amen? Na sa ganitong sitwasyon, paano mo kaya lalabanan ang tukso nung sandali na yan o maari tukso ng kasamaan para lang mabuhay sa ganong sitwasyon. Amen? Amen. May nais akong ipakita sa inyo dito po sa Lumang Tipan, sa aklat po ng Pangalawang Hari. Sa aklat po ng Pangalawang Hari, at talata po ay 6. Talata ay 6. Kabanata ay 6, talata ay 28. Ito po yung dumating po sa punto na kung saan ay ang lugar na ito na kinaroroonan ng mga panauhin po dito ay kinubkob ng kanilang kaaway at nagkaroon ng matinding tagutom. Matinding tagutom. Na minsan lumapit po yung isang babae doon sa hari at sinabi niya ay ang ganito. Sinabi sa kanya nung hari, nung sandali na yan, minsan nang namamaybay ang hari sa pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae, mahal na hari, tulungan po ninyo ako. Humihingi siya ng tulong sa hari na ito, doon sa sitwasyon na kung saan nakakaranas sila ng matinding gutom. Itong sagot ng hari, sinabi niya, kung hindi ka ba tutulungan ni Yahweh, ay saan ako kukuha ng maitutulong ko sa iyo? Ang sabi niya, kung ang Diyos sa sandali na ito, walang maitulong sa iyo, lalo na ako. Amen? Sa sitwasyon nating ito, ang sabi niya, kung ang Diyos sa sandali na ito, walang maibigay sa iyo na pangangailangan mo, lalo kang walang maasahan sa akin, ang sabi ng hari sa babae pong iyon. At ito po yung karugtong na sinasabi po ng hari pong ito. Wala akong makukuha sa giikan, kahit sa pisaan ng ubas. Ano ba ang problema mo? Tanong sa kanya ng hari. Ano ba problema mo? Ang tanong ng hari nung sandali na yun sa babae pong ito. Kasi kung ang problema niya nung sandali na yan, dahil lang sa gutom, nangangailangan ng pagkain, nasasabi ng hari, wala ka talagang maasahan. Pareho tayong nagugutom. Amen? Amen. Pero nung tanongin siya kung anong problema niya, itong sagot ng babae, ang sabi niya,
Sumagot ang babae, nagkasundo po kami ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas, ang anak niya ang iluluto namin. Kaya naman po niluto namin ang aking anak. Nang hingin ko po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya at ayaw ilitaw. Nakita niyo po iyon? Nagkasundo yung dalawang babae sa tindi ng gutom at hirap na kanilang nararanasan. Nagkasundo sila na yung kanilang anak ay lulutuin para may makain sila. Kita niyo po yung tukso na iyon? Amen? Natukso sila mismo na sariling anak ay patayin para lang matugunan yung kanilang pangangailangan nung oras na iyan. Hindi biro yung hirap po na yon na kung saan yung hirap na yan maari, yung 40 days na yan na kung saan ay nararanasan ng ating Jesucristo na nakaranas siya ng matinding gutom, mga kapatid, maari kung ano-ano nang maisip mong maaring masama para lang matugunan ang iyong pangangailangan. Tulad ng naisip ng dalawang babae pong ito. Amen? Na natukso silang patayin yung kanilang anak, iluto yung kanilang anak para lang matugunan yung kanilang pangangailangan. Amen. Amen. Ito po, hindi biro po ito. Amen? Na nung sandali po na yan, mga kapatid, nararanasan ng Panginoong Hesus yung ganitong sitwasyon ng buhay sa daigdig po na ito. Amen. Doon sa ilang, sino ang kasama ng Panginoong Hesus? Una, kanina sinabi na doon, ang kasama niya roon, mga kapatid, ay may iilap na hayop. Ang sabi ni San Marcos sa sulat niya sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 12, may iilap na hayop ano doon. At ang isa doon, ang sabi po, yung Diablo o si Satanas. Amen. Ang isang kasama niya pa roon sa ilang ay si Satanas, na kung saan ito yung panganib sa buhay ng Panginoong Hesus. Hindi lang yung mababangis na hayop, kundi ang matinding panganib doon sa buhay ng Panginoong Hesus, walang iba kundi si Satanas. Amen. Ano yung layunin ni Satanas? Bakit si Satanas ay naroon nung oras na yan? Ayan, para tuksuhin. Ano? Para tuksuhin ang ating Jesucristo. Naroon siya para tuksuhin ang Panginoong Hesus. Paano niya tinukso ang Panginoong Jesucristo? Anong panunukso ang ginawa ni Satanas diyan? Ang sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo sa batong ito na maging tinapay. Amen? Iutos mo sa batong ito na maging tinapay. Ang sabi po diyan. Subalit tatanawin muna natin, ano ba ang layunin ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo? Ang kanyang layunin para po iligtas tayo sa ating kasalanan. Amen? Para ang tao iligtas sa kasalanan. Pero paano tayo maililigtas ng Panginoong Hesus? Maililigtas lang tayo ng Panginoong Jesucristo sa kasalanan kung ang kanyang sarili ay maililigtas niya rin. Amen? Kasi hindi niya tayo maililigtas sa ating kasalanan kung hindi niya rin maililigtas ang kanyang sarili. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 23, talata 30, sabi dito, tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Amen? Kasama yan yung nakapako kasama ng Panginoong Hesus, tinutuya ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya, di ba sabi ikaw ang tagapagligtas namin? Sabi niya, iligtas mo sarili mo at pati na rin kami. Na hindi po maililigtas ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niya tayo maililigtas kung siya mismo ay hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Amen? Saan niya dapat iligtas ang kanyang sarili, mga kapatid?
kinakailangan mailigtas niya ang kanyang sarili sa kasalanang umiiral sa daigdig na ito. Amen? Na ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, talata 7, hindi mawawala sa daigdig na ito ang sanhi ng kasalanan. Bakit hindi mawawala? Kasi yan ang naghahari dito. Amen? At yan yung mundo ngayon na kinaroonan ng ating Panginoong Jesucristo, na kinakailangan, mga kapatid, sa pag-iral ng kasalanan mayroon sa mundo pong ito, mailigtas niya ang kanyang sarili. Amen? Mailigtas ng ating Jesucristo, na minsan ang Panginoong Jesus ay nanalangin, ayon sa Hebreo chapter 5 verse 7, ang panalangin ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, Ama, tulungan mo ako, iligtas mo ako sa kamatayan. Amen? At tinutugon siya ng Diyos, sabi po diyan, nung siya po ay namuhay dito bilang tao, siya'y luhaang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Luhaang sumasamo, luhaang nananalangin ang Panginoong Hesus na kung saan humihingi ng habag, tulong sa kanyang amang iligtas sa kamatayan. Yung kamatayan na tinutukoy ng Panginoong Hesukristo, hindi yung kamatayan niya sa krus. Kasi kung yun ang kanyang tinutukoy, hindi na siya ipinako. Amen? Ang tinutukoy niyang kamatayan, yung magiging bunga ng kasalanan, oras na siya'y nagkasala. Amen? Kaya humihingi po siya ng tulong na mapagtagumpayan niya yung kasalanan meron sa daigdig po na ito hanggang sa kanyang kamatayan. Amen? Hanggang sa kanyang kamatayan para na kung saan mismo ang kanyang sarili mailigtas niya sa tiyak na kapahamakan at tayo'y mailigtas din ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Ngayon po, sa anong paraan tayo maililigtas ng Panginoong Hesus? Ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata po ay 5, talata po ay 17, ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, palakpakan po muna natin ang ating buhay at makapangyarihang Diyos. Ang sabi niya, huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Na parito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Amen. Hindi para pawalang bisa kundi ganapin iyon, sabi ng Panginoong Hesus. Pangalawa, tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Okay. Meron po doon. Hindi mawawala ng bisa hanggang hindi nagaganap ang lahat. Ibig sabihin, pag naganap, mawawala ang bisa. Amen. Okay, maliwanag ha. Dito po, una po kasi, hindi niya, sabi niya, na parito siya hindi para pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin. Kinakailangan gawin ng Panginoong Hesukristo, sundin yung salita, yung utos ng Diyos, nang sa ganon, hindi po siya magkasala at huwag siyang maparusahan. Ang bisa ng kautusan, dalawa. Kapag nasunod mo yung kautusan, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ka parurusahan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Hindi ka magkakasala at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Pero kapag hindi mo nasunod, magkakasala ka at parurusahan ka. Amen? Kaya dito po, kinakailangan masunod po iyon ng ating Panginoong Hesukristo, na kapag nasunod iyon ng Panginoong Hesus, mga kapatid, mawawala ng bisa ang kautusan para yung kanyang kapangyarihan, para yung tao ay hatulan. Amen. Para maparusahan, nung sandali na yan, ay mawala na yung bisa noon kapag nasunod ni Kristo ang kautusan. Amen. Kapag naganap iyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesus, ang sabi nga po dyan, sumunod siya sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Amen? Sinunod ito ng Panginoong Hesus hanggang kamatayan sa krus. Kaya nung sinunod ito ng ating Panginoong Kristo, ang kautusan ay nawala ng bisa para sa parusahan. Amen. Amen.
Dahil nawalan ito ng bisa para sa parusahan, ano ang anyaya sa atin ng Panginoong Hesus? Ang anyaya sa atin ng Panginoong Kristo, manalig kayo sa akin. Amen. Dahil kapag tayo nanalig sa ating Panginoong Kristo, kung paano niya ito napagtagumpayan, amen. Yung utos na yan, kung paano niya napagtagumpayan at kung saan nawalan ng kapangyarihan ng utos na to para siya maparusahan, sabi ng Panginoong Hesus, manalig kayo sa akin dahil kapag kayo nanalig sa akin, kung paano yung utos na to nawalan na ng bisa para parusahan ang sino man magkasala nito, kapag kayo nanalig sa akin, kasama kayo sa tagumpay ko. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Kapag kayo nanalig sa akin, ililigtas ko kayo, maliligtas kayo sa tiyak na kaparusahan. Amen. Na idudulot ng kautusan kapag hindi natin nasunod. Kaya kapag ikaw nadala sa Panginoong Jesucristo, hatak-hatak ka ni Kristo, amen, para ilayo doon sa kaparusahan dahil napagtagumpayan na iyan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Naparito ang tukso po sa Panginoong Jesus ay, tawag po nito, gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos o bilang Diyos, nung sandali po na yan, gamitin niya ang kanyang kapangyarihan para iligtas niya ang kanyang sarili. Amen. Nung sandali na yan, doon sa sitwasyon na mayroon siyang nararanasan para iligtas ang kanyang sarili. Pero ang Panginoong Hesus, hindi siya naparito para gamitin ang kanyang kapangyarihan. Amen. Para tayo iligtas. Kundi naparito siya bilang tao na kung saan kinakailangan sundin niya ang kalooban ng Diyos. Amen. Upang tayong lahat ay mailigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang hindi magagawa ng isang tao makasalanan ay ginawa ni Kristo para sa atin. Amen. Napakabuti niya. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Napakabuti niya. Hindi siya pwedeng magpakita ng kapangyarihan niya nung sandali na yon. Bakit po? Ang sabi sa aklat po, sulat ni Pablo sa aklat ng Pilipos, kabanata po ay 2, may sinasabi po rito mga kapatid, kabanata 2, talatay 6. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Hinubad niya. Ang sabi po dyan, sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatang niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Hinubad ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Amen. Yung kapangyarihan lang po iyon bilang Diyos ang kanyang hinubad. Pero yung kanyang pagiging Diyos na nanatili, bakit mga kapatid? Sapagkat si Kristo po'y walang kasalanan. Amen. Nananatili, nahahayag yung kanyang pagiging Diyos sa pamamagitan ng taglay niyang buhay na walang bahid ng kasalanan o buhay na kung saan taglay niya yung kabanalan. Amen. At yung kabanalan na ito, na taglay ng Panginoong Hesus, ito ang dahilan kaya nakakakilo sa kanya ang banal na Espiritu. Amen? Nakakakilo sa buhay niya ang banal na Espiritu. Subalit mga kapatid, dito po, kung ang Panginoong Hesus ay natukso, halimbawa natukso, ang Panginoong Hesukristo na gamitin yung kanyang kapangyarihan para yung bato'y gawing tinapay. Kung sa halimbawa natukso, sa tingin nyo, anong sasabihin sa kanya ni Satanas? Isa lang sasabihin ni Satanas sa kanya, sinungaling ka. Amen? Amen. Sinungaling ka. Bakit po? Sasabihin sa kanya ni Satanas, hindi ka totoong tao, nagpapanggap ka lang na tao. Dahil kung tao ka, wala ka dapat ng kapangyarihang iyan. Amen. Ang Diyos lang dapat ang meron yan. Kaya hindi natukso ang Panginoong Hesus na gamitin yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos kasi hinubad niya po iyon. Amen. Hinubad iyon ng ating Panginoong Hesukristo. Kung natukso siyang gamitin noon, isa lang sabi ni Satanas, sinungaling ka.
hindi ka totoong tao, kundi nagpapanggap ka lang. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Ngayon po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, kung tayo ang tutuksohin ni Satanas sa ganitong sitwasyon, kung tayo tutuksohin ni Satanas na ang bato ay gawing tinapay, magagawa mo kaya? Sino nagsasabing magagawa niya? Sino nagsasabing hindi niya magagawa? Walang nagtaas ng kamay. Ayan, okay. Ganito. Si Kristo po, hindi niya nagawa iyon kasi hindi siya natukso. Amen. Pero kung natukso ang Panginoong Hesus, tiyak na yung bato magiging tinapay. Amen. Tanawin po natin ito. Halimbawa, nasa sitwasyon kang ganun, ilang araw ka nang walang makain. Galing ka sa isang malayong lugar, galing ka sa isang kabundukan. Di ba? O halimbawa, isa kang survivor, mga kapatid, kung saan ka galing. Tapos pagdating mo sa bayan, ang kaharap mo isang tindahan punong-puno ng pagkain. Wala kang pera. Amen? Wala kang pera. May nagbabantay. Di ba? Okay. Tapos humingi ka. Pero nung humingi ka, ang damot ng may-ari. Sa kabilang bigyan ka, tinaboy ka pa. Di ba? Okay, tinaboy ka. Pero ikaw gutom na. Habang yung pagkain na nadudoon, na nakikita mo at ipinagdadamot sa iyo dahil wala kang pambili, yung pagkain na nakikita mo, habang tinitingnan mo, nabubusog ka ba? Lalo kang nagugutom. Lalo kang nagugutom, lalong nagiging katakam-takam. At habang nagiging katakam-takam iyon, hindi ko lang alam kung ang umiiral sa isip mo ay kung anong kabutihan para makamtan mo iyon. Amen? Habang tinitingnan mo yung pagkain na wala kang pambili at ipinagdadamot po sa iyo, mga kapatid, nagmimistulang batong walang pakinabang. Walang saysay. Walang maidudulot sa iyong mabuti. Hindi makakatugon ng gutom na nararanasan mo. Parang bato, pera na naging bato pa. O, kita niyo yun? Pera na naging bato pa. Mas maganda sana kung bato naging pera. Ayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Ayan. Ngayon po, habang nakatingin ka, yung nagbabantay, yung may-ari umalis. Tinawag ng kalikasan. Pumasok sa CR. Ayan. Nung pumasok sa CR, dumating si Satanas, pabulong-bulong. Ang sabi ni Satanas, pagkakataon mo na yan. Habang wala yung may-ari, kumuha ka na. Habang wala ang may-ari, samantalahin mo na, bilisan mo, huwag kang babagal-bagal. Di ba? Talagang uutusan ka talaga niya. Ito ngayon, kung natukso ka halimbawang kumuha ng pagkain na yon, sa tingin nyo yung pagkain na nagmimistulang bato, dahil hindi sa'yo, ipinagdadamot sa'yo, wala kang pambili, kung kumuha ka ng pagkain na yon, magiging mistulang bato pa ba yun para sa'yo? Hindi na. Tinapay talaga yun. Di po ba? Magiging talagang tinapay talaga yun para sa'yo. Amen? Kaya lang si Kristo, yung bato, hindi naging tinapay, kasi hindi siya nagpatukso. Amen. Pero kapag tayo napatukso, nagagawa natin na ang batoy magiging tinapay kapag nakinig ka kay Satanas. Nangyayari o nangyayari? Diba? Totoo po yan, mga kapatid, sa ating Panginoon Kristo. Kaya sabi ng iba, laman tiyan din yan.
Amen. Totoo yan, nangyayari po yan mga kapatid sa ating Panginoon Kristo. Na minsan yung mga bagay na tila baga hindi atin, walang pakinabang dahil hindi atin, amen, pero kailangan na kailangan mo, pero hindi, dahil hindi sa'yo, na kung saan yung isang bagay na pakinabang para sa'yo, hindi nagiging kapaki-pakinabang para sa'yo dahil hindi nga sa'yo, anong ginagawa minsan ng tao? Kinukuha. Sinisikap makuha ang hindi para sa kanya, para yung mga bagay na tila baga pakinabang sa iba at nagmimistulang bato para sa kanya ay magiging ganap na kapaki-pakinabang para sa kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Paano nagiging tinapay ang bato? Kapag narinig mo, kapag pinakinggan mo si Satanas. Amen. Amen. Sino pa ang kasama ni Lord doon sa lugar na iyon? Sino pa ang kanyang kasama sa lugar na iyon? E di yung nagdala sa kanya. Amen. Ilan ang tinig na naririnig ni Lord doon sa lugar na iyon? Tinig ng mga iilap na hayop. Amen, di ba? Tinig ng maiilap na hayop, tinig ni Satanas, at ang tinig ng Espiritu Santo. Dalawang tinig. O tatlo, dalawang tinig, hindi naman mapanukso yung tinig ng ng hayop. Diba? Ang mapanukso lang doon na nagdadala sa taas kay sa Lord na kung saan sa pagkakasala, si Satanas lang. Amen. Yung tinig ni Satanas. Dalawa po yung tinig na naroroon, tinig ni Satanas at ang tinig ng banal na Espiritu. Amen. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 14 at talata po ay 16. Ito ang sinasabi mga kapatid. O 20, 16 ba? O 20 at 6, ang sabi po, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen. Ang banal na Espiritu ang siyang magiging patnubay natin na ipagkakaloob sa atin ng Ama sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya po, ang sabi po diyan, na siya po ang gagabay sa atin o siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. Magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. Ang sabi po rito mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Hesus, kapag narinig niya yung sinasabi ni Satanas, amen, kapag narinig niya yung tinig ni Satanas, darating sa Panginoong Jesucristo ang tinig ng banal na Espiritu. At saan siya dadalhin ng tinig ng banal na Espiritu? Dadalhin siya ng tinig ng banal na Espiritu sa nasusulat. Sa nasusulat. Pag sinabing nasusulat, salita ng Diyos. Amen. Dadalhin siya doon ng banal na Espiritu sa nasusulat, mga kapatid. Ipapaalala sa kanya ng banal na Espiritu kung ano ang salita ng Diyos. Amen. Kaya laging sinasabi ng Panginoong Jesucristo, pag sumagot siya kay Satanas, nasusulat. Nasusulat. Ibig sabihin, ito yung salita ng Diyos. Amen. Na nais ng banal na Espiritu na kung saan tayuan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung salita ng Diyos na nais ng banal na Espiritu nung sandali na yan, yun ang isabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay. Amen. Ang sabi po dyan, yung taong nabubuhay sa tinapay, ang buhay na taglay na bigay nito sa atin may hangganan. Amen. Pero ang nabubuhay sa salita ng Diyos, yung ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos na buhay, ay buhay na walang hanggan. Amen. At yun yung buhay na kung saan gusto ng Panginoong Jesucristo makamtan niya. Amen. Buhay na manatiling taglay-taglay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya anong sabi ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata 4, talata po at 3,
34, ang sabi po diyan, ang pagkain ko ay ang tupdin, ang kalooban ng nagsugo sa akin. Amen? Ang pagkain ko ay ang tupdin, ang kalooban na nagsugo sa akin. Na tila baga sinasabi rin dito ng Panginoong Hesus, kung ako man nabubuhay, hindi ako nabubuhay para sa mga bagay na iyan. Amen? Kundi nabubuhay ako para gawin ang kalooban ng Diyos kahit wala ang mga bagay na iyan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niya kung ano yung kanyang tungkulin, mayroon po sa daigdig po nito, mga kapatid. Kaya ang sabi po dyan, sa aklat po ng Galacia, Kabanata po 5, may sinasabi po dito si San Pablo, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na ito po yung paalala po sa atin ni San Pablo sa aklat po ng Galacia, Kabanata 5, at talata po ay 16, ang sabi niya, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang ibig ninyong gawin. Hindi ninyo magagawa ang ibig ninyong gawin. Ngayon po mga kapatid, yung nasa ng laman, hindi mo magagawa yung ginugusto ng laman kung ang Espiritu ang pinakikinggan mo. Amen. Ngayon, hindi mo rin magagawa ang nasa ng Espiritu kung ang pinakikinggan mo ay yung laman. Amen. Kung laman ang ating pinakikinggan. Kaya ang sabi po dyan mga kapatid, kinakailangan isa lang ang manaig sa atin. Isa lang ang maghari sa atin. Hindi po yung nasa ng laman, kundi yung nasa ng Espiritu. Amen. Yung nasa ng Espiritu ang dapat po manaig po sa atin. Sa isang bahagi po mga kapatid, ang sabi nga po, ang Espiritu ang nagpapaalala sa atin ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Di ba marami minsan nagsasabi na ganito, okay lang yan, magsinungaling ka na lang. Sasabihin sa'yo ng banal na Espiritu, masama yan. Dumarating yan eh. Alam natin yan eh. Kasi nandiyan siya sa atin eh. Hindi maaaring hindi siya magsalita sa iyo. Amen? Ipapaalala niya talaga sa iyo kung ano yung tama. Dahil yun ang nais niya. Sa bawat isa po sa atin. May sinabi po dito, sa Aklat ng Gawa, Kabanata 4, talata po ay 25. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David. Kayo po ang nagsalita, pero ang ginamit si David. Di po ba ang sinasabi dito? Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu. Nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu. Sino po nung sandali na yan, nagdala po kay David ng dapat niyang sabihin na nais iparating ng Diyos para doon, mula doon sa kanilang mga ninuno. Ang sabi po rito, nangusap kayo sa aming mga ninuno sa pamamagitan ng lingkod ninyong si David sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen? Ang ibig sabihin, ginamit ng banal na Espiritu si Haring David para ay parating, amen, iparating ang mensahe po ng Diyos sa kanila. Ginamit mga kapatid. At ito ang kailangan po natin. Na sabi po dyan, mabubuhay lang tayo ayon sa salita ng Diyos kung ang Espiritu ng Diyos ang siyang nananahan sa atin. Amen. Ang siya nating pinakikinggan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Ang mga alagad minsan mga kapatid ay dumanas ng matinding pagsubok. Nung bumaba sa kanilang banal na Espiritu, nangaral sila ng salita po ng Diyos. Si Pedro po, nung mapuspos ng banal na Espiritu noong araw ng Pentecost, tumayo si Pedro po at nagsalita. At ang sabi po ni Pedro nung sandali na yan,
ang sabi niya, naganap lamang sa mga sandali nito kasi ang sabi ng mga tao, yung mga tao na puspos ng banal na Espiritu ay nagsasalita sa iba't ibang wika. Nung sandali na yan, kaya napagkamalan sila ng mga taong wala sa kanilang banal na Espiritu na sila'y mga lasing, mga lasing noong oras na yan. Kaya tumayo po si Pedro at nagsalitaan. Sabi niya, hindi lasing yung mga taong iyan. Manapa, ang sabi niya, manapay naganap ngayon ang nasusulat sa kasulatan ayon kay Propeta Joel na ibubuhos ko pagdating ng panahon sa huling araw, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Amen? Nung mapakinggan ito ng mga tao, nung sandali na yan ang marurunong nung panahon nila Pedro, ang sabi nila, hindi naman nag-aral yung mga yan Amen? Bakit sila nakakapangaral ng ganyan? Bakit sila nakakapagturo ng ganyan? Nagtaka yung mga marurunong, bakit nagagawa nila iyon? Bakit nangyayari iyon? Napapahayag nila ang salita ng Diyos ng oras na yan? Dahil sa banal na Espiritu. Amen? Dahil sumasa kanilang banal na Espiritu na nagpapaalala sa kanila kung ano ang salita ng Diyos na kinakailangan malaman ng tao para magdala sa tao sa isang matuwid na pamumuhay at makamtan ang pangako po ng Diyos. Kaya minsan nung pinagbabawalan sila Pedro at sabi kanila ni Pedro, itigil nyo na yung ginagawa nyo na yan. Dahil kapag hindi nyo yan itigil, mapapahamak kayo. Kita nyo po yon. Tinatakot po sila. Amen? Tinatakot po sila na wag na kung saan, kapag ginawa pa nila yung ipangaral ang mabuting balita, may mangyayari sa kanilang hindi maganda. Pero anong ginawa nila Pedro? Nanalangin sila. Ang kanilang panalangin, bigyan mo kami ng kapangyarihan upang buong tapang namin maipangaral ang mabuting balita. Ang sabi po dito sa talata 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang nangaral ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Buong tapang na nangaral ng salita po ng Diyos. Mga kapatid, ang sabi nga, pag sumikapan natin ng higit sa lahat na tayo pagharian ng Diyos. Amen. Mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Amen. Ang pangako ng Diyos, idaragdag niya ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. Hindi mo kinakailangan, tulad ng Panginoon Kristo, hindi mo kinakailangan na kung saan gagamit ng kalakasan, kapangyarihan. Amen? Amen? Ang tanging kailangan lang natin, mga kapatid, para ang pangako na ito ng Diyos makamtan natin, gawin lang natin ang kanyang salita. Amen? Tumayo lang tayo sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayong lahat. Kaya kanina sinasabi po ni Father, tayo po bilang binyagan. Amen? May misyon po tayo. At ang misyon na iyan na kung saan ipagpatuloy ang misyon ng ating Panginoong Kristo, yung kabutihang ginagawa ng Panginoong Kristo na magdadala sa tao sa liwanag, magdadala sa tao sa presensya po ng Diyos, maglalapit sa tao sa presensya po ng Diyos, magagawa natin iyan kung ang banal na Espiritu ang siyang manahan sa atin. Amen? Mangyayari iyan kapag ang tinig ng banal na Espiritu ang ating pakikinggan at magiging patnubay ng buhay ng bawat isa sa atin. Pikit natin ang ating mata, panandalian natin yuko ang ating ulo. Pagbuksan niyo po ng pintuan ng puso po ng bawat isa sa atin, ang banal na Espiritu, nang siya'y makapanahan sa puso ng bawat isa sa atin. Hallelujah.
Panginoong Hesus, sinunod mo ang kalooban ng iyong Ama dito sa daigdig na ito. Para kaming lahat ay matubos mo sa aming pagkakasala. Salamat, Panginoong Hesukristo, sa banal mong dugong inialay para kami malinis sa aming kasalanan at makamta namin ang paghahari ng banal na Espiritu sa buhay namin, tulad ng paghahari nito sa buhay mo nung ikaw ay nabubuhay sa daigdig po na ito para makapamuhay ka na sumusunod sa kalooban ng iyong Amang nasa langit. Ito rin ang aming dalangin, Panginoong Hesus. Kung paano naghari sa iyo ang banal na Espiritu, dalangin po namin, pagharian mo kami, Panginoong Hesus. Ipagkalob mo sa amin, Ama, ang banal na Espiritong ipinangako mong ipagkakalob sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Punuin mo kami, O Diyos, ng iyong kapangyarihan upang patuloy kami, Diyos, na magiging matatag sa aming pananampalataya at patuloy kami magkaroon ng tapang, Panginoong Hesus, na ihayag sa daigdig na ito ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, Panginoong Hesukristo. Buong tapang, O Diyos, na ipapamalita sa buong mundong ito, Diyos, na mayroon kaming Kristong tagapagligtas, Kristong nagtagumpay para sa aming kaligtasan. Punuin mo kami, O Diyos, ng iyong banal na kapangyarihan upang patuloy kami na kung saan maging ganap at tunay mong saksi, O Diyos, sa daigdig na ito sa iyong kabutihan, kadakilaan at tapat na pag-ibig para sa lahat ng tao. Salamat, Panginoong Hesus. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo. Biyayaan, O Diyos, ng karunungan na nagmumula po sa iyo. Tanglawan ng iyong liwanag araw-araw. At dalangin namin, Ama, pagpalain mo po kami ng magandang kalusugan at kalakasan. Biyayaan mo kami ng maganda, maayos, O Diyos, at kalugod-lugod na buhay sa iyong paningin, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoon. Ama naming nasa langit, narito ang kahilingan ng iyong mga anak na patuloy nagmimiting makasunod sa iyong banal na kalooban. At dalangin namin, punuin mo kami ng iyong kapangyarihan. At buhat, Ama, sa kayamanan mong hindi nauubos sa ngalan ng bugto mong anak na sa Jesucristo, na siyang mananagumpay, O Diyos, kung paano niya napagtagumpay ang daigdig na to, kami nananalig at nanampalataya, kaya niya ginawa ito para ang lahat ng aming mga kahilingan sa tuwing kami lalapit sa iyo at tatawag sa iyo, Ama, ay maipagkakaloob mo sa amin. Kaya ang lahat ng iyan ngayon pa lang ay amin na pong inaangkin at pinasasalamatan sa iyo, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Brother Jeff, yung joyful nyo kanina, kantahin natin. Okay po. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Magdiwang tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Alay natin ang mga papuring nararapat sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Patuloy kayong pagpalain at samahan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Tayo nang magpuri, tayo nang sumamba, sabay-sabay na umitlak, mga kamay ipalakpak. Tayo nang magpalay,
Dasalin natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kaninga niyang makapangyarihan. Makakapagsabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ikaw ay liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang may bigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingay niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob, pagsapit ng araw. Minsan pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwa sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka mahal. Ikaw ay nagmamasid sa panunood, iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang darating. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susugurin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Ang sabing palad, hinayukat silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit na hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang sanantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. God bless us. We'll see you next Monday and see you tomorrow sa lower hall. God bless. Apo, hanggang Wednesday.